mga pinakita ba siya mga permit, license, or anything na pwede siyang tumanggap ng certain investment? Oo, ang pinakita lang sa akin, Sir Carl, yung SEC ba yun? Pero yung mayor permit po, wala siyang sinasabi sa akin po about sa permit po. Ano itsura ng opisina, Sir Goody? Parang studio type lang po yata yun, ma'am. May picture yan, o may pirmahan. Okay, ano bang ibang picture na meron? Yan, o may hawak pang pera. Pero parang bahay lang, sir. Parang wala siyang permit yata po, sir. Parang ginawa lang yata, parang drama lang, parang ganon. Sir, ano pong pangalan ng katransaksyon ng uncle ninyo? Yung katransaksyon niya, yun yung CEO yan, si Edmundo Galardo po, ma'am. Yes, ma'am. CEO yan? Yan na yun? Kilala ko po ang EBG dahil sa Facebook. Nung nakita ko sa timeline ko at nag-try ako na nag-message kung paano yung investment para sa baboy. Mag-invest about sa baboy na 5,005% sabi niya noon. Tinawagan ko rin yung tito ko, si Uncle Nelson, na i-check niya yung EBG. Tapos sabi sa akin na sige, itatry ko na i-check balong, sabi niya. Tapos yun, nag-meet up sila doon sa opisina niya. Sana ibalik mo yung pera kong pinagpaguran ko, na huwag mo namang basta-basta kunin na lang ng ganon. Pinaghirapan ko ang pera, pinagpawisan ko at legal na walang panloloko. Kung alam mo lang ang hirap namin dito sa abroad, malayo po kami sa mga pamilya namin. Nagsasacrifice po kami dito sa abroad sa hirap ng trabaho namin. Kwento mo nga, anong nangyari dun sa pag-invest mo? Ang nangyari po sa nag-invest ko, Sir Carl, hindi niya nung isang buwan ng one month lang binigay sa akin sa tito ko ng interest po. Anong klaseng business yung sinasabing inaalok sa iyo na pag-investahan mo daw? Tama ba, babuyan? Yes po, babuyan po, baboy po. Okay. 5% ang tubo. So nagkaroon ng usapan na pagka nang-invest ka ng certain capital, may 5% balik yun sa'yo kung ano man yung binigay mo na capital. Tama ba? Yes po, sir. Yes po, Sir Carl. Okay. Saan kayo nagkausap ng sinasabing CEO na kausap mo? Nakita ko po sa Facebook ko na parang maganda to dahil sayang naman yung pera ko na naka-save kay Lolo Nelson, Uncle Nelson, dahil may pera ako sa kanya na itinatabi ko po. Napag-isipan ko na parang gusto kong pasukin to dahil 4 months lang naman. At saka medyo malaki din ang kita kaysa sa bangko po, sir. Okay. Kaya nag-message ako sa EBG. Nung minessage ko sa page, ano yung sinabi sa'yo? Mag-usap kami regarding for the investment. I-explain niya po lahat sa akin po, sir. Okay. Ngayon, tumawag po sa akin. Tapos in-explain niya po lahat paano yung investment na babuyan po. At sinabi niya po sa akin na marami silang, may pig farm sila sa Luna, sa Puto, Lapayao. Tapos mayroon din sila sa Tuigaraw, Pamplona, Baco. Ang dami niyang sinasabi po. Noong nag-usap kami ng messenger po, sir. Okay, so anong nangyayari is sinasabi niya na pinapakita niyo sa inyo ito yung structure nila, marami silang mga lugar, babuyan. Yan ang pinapakita sa iyo. May mga pinakita ba siya mga permit, license, or anything na pwede siyang tumanggap ng certain investment? May BIR ba siya? May SEC? May business permit ng lokal? Meron ba mga ganun na pinakita sa'yo? Oo, ang pinakita lang sa akin, Sir Carl, yung SEC ba yun na legit? Sabi nga legit to kasi ito matatag, itong company to. Dahil meron akong construction sinasabi. Pero yung mayor permit po, wala siyang sinasabi sa akin po about sa permit po. Ano itsura ng opisina, Sir Goody? Ang itsura ng opisina, maliit lang po kasi nakita ko sa mga picture, parang studio type lang po yata yun, ma'am. May picture yan, o may pirmahan. Okay, ano bang ibang picture na meron? Yan, o may hawak pang pera. Pero parang bahay lang, sir. Parang hindi opisina.
Ano daw Ang itsura? sabi po ng mga tao sa amin, parang wala siyang permit yata po, sir. Parang ginawa lang yata, parang drama lang, parang ganon. Okay. Sir, ano pong pangalan nung katransaksyon ng uncle ninyo? Yung katransaksyon niya, yun yung CEO, yan si Edmundo Galardo po, ma'am. Yes, ma'am. CEO yan? Yan na yon? Yan daw ang CEO na hawak daw ng pera mo na may 300,000. Sakto po. Kasi isinend po sa akin, nakita ko rin yung sinend niya sa akin yan po. Okay. So, nag-invest ka sa babuyan. Ano raw ang gagawin nilang serbisyo para makakuha ng pera? Yun nga po ang pinagtataka ko, ma'am, kasi tinanong ko kung saan nilagay yung pera ko. Sabi niya sa akin, inopen niya sa akin na nagpatayo daw siya ng 8 Ilocos sa San Isidro loan na apayo po. At ibinili niya ng refilling water station po. At yung pera ko na ininvest sa kanya, yun ang asset daw ng pera ko. Sabi ko, pag ganon, baboy naman yung pinag-uso yung pinag-imbesan ko. So ngayon naman si Cap Raycard Aleste ng Barangay Libertad, Abulog, Cagayan. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Magandang umaga po, sir. Meron ba kayong EBG Management Service Provider Corporation na sinasabing babuyan daw? Meron, sir. Meron dyan sa lugar ninyo? Ngayon, wala na, sir. Okay, ngayon wala na. Meron ba kayong alam tungkol sa Edmundo Galardo na ito? Wala, sir. Actually, sir, nandito yung may-ari ng building, yung inuupahan niya. Anong pangalan nyo? Romel Raspado po, sir. Ano yung information mo, pagkakaalam mo dito sa taong Edmundo Galardo? Umupa po siya ng isang space sa aking building at 2 buwan lang po dahil natagpuan po ng munisipyo na ito hindi naman po pala lisensyado. Itong EBG Corporation na sinasabi po niya na registered po pero natagpuan po na hindi naman po pala totoo. And then nalaman-laman mo na wala palang permit ito doon sa sinasabing munisipyo, tama ba? Actually po, nung nagsabit na po siya ng mga tarpaulin sa harap po ng space na inupahan niya, ay natuklasan naman po na hindi naman po pala totoo. At sa dami po ng naghahanap sa kanya na tao, ewan ko po anong nag-udyok sa kanya na umalis sa akin. Sir Romel, pero nakikita niyo po ba, bilang syempre kayo may-ari ng building, kung madami ring taong nag-i-inquire para dun sa babuyan o kung anumang investment dun sa EBG? Marami po. Actually, ako nga rin po ay inaalok po niya sa akin. Muntik nga rin po akong napapayag. Hindi lang po natuloy dahil ang misis ko po hindi po pumayag. Sir Romel, tanong ko lang ha, ito po bang pag-alis niya biglaan or maayos naman po siyang umalis dyan sa inuupahan niyang space? Actually, hindi ko po masasabing biglaan dahil unti-unti po niyang inaalis yung mga gamit niya eh. Pero ito yung pinaka-question naming tatlo, Sir Romel. Ito po bang kumpanya, para natin kasi masabing lehitimong kumpanya to, may structure, ibig sabihin may mga tao, may mga staff, may mga departments. Ano po bang itsura na itong kumpanya niya? Siya lang po ba yung tao o may mga tauhan siya? Marami po. May 3 pong tauhan niya. 3 tauhan. Ayan, ayan, nasa picture. May mga... alam nyo ba, Sir Romel, kung asa na yung mga tao na ito? Alam ko po dahil nandito rin po yung mga tao. Pero wala ba silang kahit anong staff na involved dun sa sinasabing operation mismo ng babuyan? Wala talaga? Wala. Yun po kasing kalipin niya, yun na rin po ang pinaka-secretary po niya. Kap, ganito na lang, no? Mas maganda na kunan mo ng detalye si Sir Romel as well para malaman lahat ng detalye kung sino-sino yung mga tao involved, and then kung willing tumayo as siguro witness yung mga sinasabing dating staff. Maganda din yun. So magkaroon ka, sir, ng yung sinasabing investigation, then maybe forward it to local law enforcement as well dun sa sinasabing pangi-scam or investment scam dun sa lugar. Okay, Cap? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Maraming salamat, Cap Raycard Aleste ng Cagayan. Balikan natin si BPLO ng Licensing Office 1, BPLO Abulog, Cagayan. Magandang umaga po, Venus V. Pasis. Ay, good morning po, sir. Matanong ko lang po na kung meron bang sinasabing permit itong EBG Management Service Provider Philippines Corporation? As per office records, sir, wala. Hindi po sila nakaregister. Okay. Ano magagawa ng inyong tanggapan regarding dito sa problema na ito? Maybe we will conduct actual inspection, sir, kung saan sila nagkakandak ng business with the coordination, of course, of the barangay captain ng Libertad, since ang location po is Libertad.
So I guess ma'am, siguro magkaroon nga ng inspection and then as well an ongoing investigation for the people involved. Kasi mahirap din ma'am dito na nagpatakbo ng isang illegal na negosyo na hindi naman dapat and nag-a-accept pa ng sinasabing investment sa mga tao na napakalaking halaga, mahigit hundreds of thousands or even millions, no? So I think ma'am, kasi marami din mga complainants regarding this. If your people can go dun sa lugar, makakahanap din kayo. And then sa alam ko yung mga dating staff din itong sinasabing Edmundo are still in the area also as well, which is in fact kasama nga daw ni Kapitan, which I advised him to do also to get some details to that. So maganda ma'am, since magkakaroon kayo ng coordination with the barangay, advice na magkaroon ng investigation ng inyong tanggapan. Yes, sir. Okay. On the line din ngayon yung SEC, Securities and Exchange Commission, yung director ng EIPD. Attorney Philbert Flores, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Attorney, matanong ko lang, no, kasi itong EBG Management Service Provider Philippines Corporation, is this registered under SEC? Opo, rehistrado po sila nung last year po. Hanggang kailan yung sinasabing license nila? Ay, ano po, under the revised corporation code, perpetual po ang pag nagrehistro ka, wala na akong term yun, dire-diretso na po. Okay. So wala na siyang expiration. Okay. Ano magagawa ng inyong tanggapan knowing that this license is also being used for illegal activities such as accepting investments when they are not permitted to accept such? Ano magagawa ng inyong tanggapan, sir? Sa amin po, importante po sa amin yan, maganda po yan, binigyan kami ng tip na naman kaagad namin kung ano ginagawa nila sa area. So, yan, importante po yung tulungan ng mga complainants at mga taong bayan na mabigyan kaagad kami ng informasyon. Ano po pwede namin gawin? Una po, pwede namin po silang ma-revoke po pag napatunayan namin nag-ultra vires sila. Ibig sabihin po noon kung ang pinangako nila, ayan, yung sinabi nila advisor lang, tapos nag-engage isang investment, ultra vires po yun, hindi po sila allowed. So, revocation po yun, that's one. Pwede pa rin po sila maging liable for criminally, especially pag maraming mga complainants na rin po na mag-execute na affidavit sa SEC at tutulungan namin po para magkaroon ng criminal prosecution. We'll also endorse also as well the official representative ni Sir Goody dito para dun sa pagpa-file din sir ng complaint sa inyong tanggapan. Yes po, magpunta lang po sila, sir. Ako, mas gusto ho namin, puntahan kami kaagad ng mga taong bayan, mga investors, bago mag-invest, mas maganda ho. Mag-email na ho sila sa amin, epd@sec.gov.ph. Usually ho, ang mga tao nagtatanong lang kung legit ito o ganyan. Tapos wala na ho. Dapat ho, ang tanong, legit po ba ito at pwede ho ba sila magganto, ito yung business na ino-offer sa amin, etc. From there po, magbibigay kami ng malinaw na informasyon. Registered po sila, hindi sila allowed gawin yan, tapos pengi pong informasyon pa para makasuhan kagad natin, ma-actionan kagad po. Okay. Yun po ang magandang gagawin. epd@sec.gov.ph. I think more or less yun naman ang gusto namin nakuha. So with that as well, we'll endorse yung sinasabing official representative this, sir, para makipag-ugnayan sa tanggapan ninyo. Opo, salamat po. Sige, sir. Maraming salamat po, attorney. Ngayon naman, balik tayo kay Sir Goody. Nandiyan pa kayo? Yes, sir. Nandito po. Nakikinig po, sir. Napakinggan ko po lahat. Okay. So nakita mo naman yung ginawa namin. We called yung mga different agencies such as SEC, even BPLO, and then we called also yung sinasabing barangay para magkaroon ng sinasabing investigation dito. Bakit? Kasi maraming bagay na nakalusot dun sa mga local government natin na hindi din nila alam, no? So I think we'll try and trying to contact pa siguro itong si Edmundo. Tignan natin kung sasagot. Yan, sana sumagot. Ayaw sumagot ulit.
Okay, sir, ganito na lang. Balik tayo sa iyo, no? Ang magiging advice namin sa inyo is magkaroon ng sinasabing official representative na pwede pumunta doon sa SEC, which makikipag-coordinate naman din ang aming staff para ma-endorse kayo doon sa pag-file ng sinasabing complaint para ma-revoke yung sinasabing SEC registration nila. Kasi kapag once na-revoke ang SEC registration nila, hindi na niya pwede gamitin yon para magamit sa pangloloko. Kasi ang sa amin lamang, ang point namin kung bakit gusto namin ma-revoke para pagka verify nila yung binibigay niyang license dun sa SEC, ang mangyayari dun is sasabihin na fake and from there pa lang magdududa na yung mga tao. So, more or less, awareness tayo today and then let's hope for the best na kahit papano na mahuli na itong Edmundos. Maraming salamat Sir Goody at magandang araw po sa inyo. At dyan tayo nagtatapos sa huli nating sumbong. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag, ibawitag mo.